Sumiklab ang impyerno sa Beijing, gitnang silangan at medyang kontra kay Trump. Kasabay nito, naglatag si Trump ng simpleng ngunit matinding bitag para pilitin ang mga kalaban na ibunyag ang kanilang pagdepende sa harap ng mundo. Nakadepende ang China sa katatagan para sa kalakalan, enerhiya at impluensya, habang ang Iran ay nakadepende sa proteksyon ng China para hindi maihiwalay. Kapag tumindi ang pressure mula Amerika, ang media kontra kay Trump ay umaasa sa imahe ng isang panggulong na ipit, litong-lito at napapalibutan ng kaguluhan. Eksakto sa puntong yon, binabaliktad ni Trump ang laro. Pumapasok siya sa krisis na ito hindi bilang bihag, kundi bilang taong hinihila ang Beijing, Tehran at kaliwang media sa isang political na larangan kung saan kailangan nilang ipakita ang totoong kinatatakutan nilang mawala. Noong ika-14 ng Mayo, 2026 habang sinusubukan ng balita na ibenta ang pagpupulong kay Xi Jinping bilang patunay ng lakas ng China laban sa Estados Unidos, binago ni Trump ang sentro ng presyon. Doon mismo nagsisimula ang nakamamatay na bitag, ginagawang iisang pagsubok ng pagkadepende ni Trump ang iba't ibang magkakahiwalay na krisis para sa lahat ng kanyang mga kalaban. Sinubukan ng kaliwang media na ibenta ang eksena na parang naipit si Trump sa iba't ibang panig ng sabay-sabay. Tinalakay nila ang digmaan sa gitnang silangan, tensyon sa Beijing, panganib sa kipot ng Hormuz, alitan sa kalakalan at takot sa pamilihan. Tinatago ng kwentong ito ang pangunahing galaw. Kapag sabay-sabay ang mga issue, hindi hinahabol ni Trump lahat ng sunog. Pinipili niya ang tamang sunog at pinipilit ang iba na pumasok doon. Ayon sa White House, nagkasundo sina Trump at Xi na kailangang manatiling bukas ang kipot ng Hormuz para sa daloy ng enerhiya. Hindi dapat magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Sa kasagsagan ng issue ng bigmaan sa Iran, bumisita ang Amerika sa China. Ikukuwento ko lahat yan, pero siguradong gusto mong mag-subscribe sa channel para updated ka lagi. Impormasyon sa real time sa pinakamahusay na kalidad ng pamamahayag na nakita na sa pamantayan ng kredibilidad, si Xi ay gusto magpakita bilang matatag na leader sa harap ni Trump. Sinubukan niyang gawing babala ang Taiwan. Sinabing ang isang pagkakamali sa paksang ito ay maaring magdala ng relasyon sa isang mapanganib na direksyon. Pero tinanggihan ni Trump na manatili sa paksang pinili ng Beijing. Isinama niya ang Iran sa usapan, inilagay ang Hormuz sa mesa, pinag-usapan ng enerhiya, kalakalan, taripa at seguridad. Klarong bitag, kung nais ng China maging pandaigdigang kapangyarihan, dapat rin itong kumilos bilang isa. Hindi pwedeng bumili ng langis, makipagnegosasyon sa Tehran, protektahan ng interes at magkunwaring walang kinalaman sa kaguluhan sa gitnang silangan. Diyan nagsimulang malito ang kabilang panig. Ang Iran, na sinubukang gamitin ang krisis bilang instrumento ng presyon, ay nagsimulang payagan ng pagdaan ng ilang barkong Chino sa Strait of Hormuz matapos ang mga diplomatikong pakiusap, mga opisyal ng China. Ayon sa farce na binanggit ng Reuters, ipinapakita nito ang bagay na ayaw aminin ng media laban kay Trump. May direktang ugnayan ang Beijing sa Tehran. Kung kaya nitong humingi ng pagdaan para sa barkong Chino, maaari rin itong panagutin. Ginamit ni Trump ang isyung ito para i-pressure ang rehime ng Iran. Hindi na pwedeng magkunwaring neutral ang China kung binibigyan nila ng espesyal na trato ang sarili nilang barko. Sinubukan din ng Iran na makipaglaro gamit ang China noon. Ang taktika ng pagpapatagal. Nagpapadala ng panukala, nagsasalita tungkol sa negosasyon, sinusubukang umiwas sa issue ng nuklear at umaasang pipilitin ng kanluraning media si Trump na tanggapin kahit anong kasunduan. Para bang ito ay kapayapaan. Tinanggihan ni Trump ang sagot ng Iran dahil kulang ito sa kompromiso sa nuklear at tinawag niyang lubang marupok ang tigil putukan. Gustong kaliwa na ipakita ito bilang radikalismo ni Trump. Hindi tinanggap ni Trump ang diplomasya kung di nito mapipigilan ang nuklear na pag-usad. Ang anumang kasunduan ay pahinga lang para sa Tehran para makapag-ayos muli ng puwersa at muli sumuong sa nakamamatay na patibong ni Trump. Gumagana ito dahil bawat kalaban ay kailangang pumili kung magtatago o magpapakita. Kung tutulong si Xi na panatiling bukas ang Hormuz, aminin niya na pilitan siyang kumilos dahil kay Trump. Kung hindi, siya ang magiging tagapagtanggol ng Tehran. Kung umatras ang Iran, ramdam nila ang presyon. Kung hindi, may dahilan si Trump na higpitan pa. Kung sumisigaw laban dito ang medyang kontra kay Trump. Dapat ipaliwanag ng White House kung bakit umaksyon ng China nang inilagay ni Trump ang issue sa mesa.
Gusto nila ng Trump na madaling dayain. Pero ang nakuha nila ay Trump na pinagbabayad ng presyong pampolitika ang kalaban sa kalakalan. Hindi lang technical, pampolitika rin ang laro. Pinag-usapan ni na Trump at Xi ang tungkol sa mga taripa, pagbili ng enerhiya mula Amerika, mga produktong agrikultural at ang pag-access sa lahat ng ito ay naging bahagi ng parehong usapan. Direkta ang mensahe kay Xi. Kung gusto mo ng katatagan, patunayan mo. Gusto mo ng merkado ng Amerika, magbigay ka ng kapalit. Gusto mo magmukhang tagapamagitan, kontrolin ang iyong mga kaalyado. Naiinis ang grupong ito dahil iba ang galaw ni Trump kumpara sa tradisyonal na politiko. Hindi niya sinusuyo ang mga editorya ng pahayang Europeo at ayaw niyang pumirma agad na mahihinang kasunduan para lang magmukhang nakangiti sa diplomatikong larawan. Ginagamit niya ang presyon. Kapag akala ng kabilang panig na silang lumika ng bagyo, ginagamit ni Trump ito para tukuyin kung sino ang takot sa tubig. Para sa kaliwa, anumang matibay na aksyon ng Estados Unidos ay banta, pero pinapapalusot lang nila. Kapag autoritaryong rehime ng lumilika ng krisis, tinatawag nila itong tensyon sa rehiyon. Kapag ginigipit ng China ang Taiwan, sensitibong alitan. Kapag hinihingi ni Trump ang pananagutan, paglala ng sitwasyon. Problema ang ganitong pananaw. Ngayon, kailangan ni Xi ipaliwanag ang relasyon niya sa Teheran at sagutin ng Iran ang tungkol sa nuklear. Dapat panindigan ng media ang naratibong unti-unti ng binubutas ng mga katotohanan. Ayon sa kasaysayan, hindi tinatanggap ng mga dakilang lider ang plano ng kalaban para lutasin ang krisis. Noong 1983, tinawag ni Ronald Reagan ang Unyong Sobyet bilang imperyo ng kasamaan at itinuring siya ng marami bilang iresponsable, mapanulsol at delikado. Sabi ng media at ilang diplomatiko, ang ganitong tono ay maaring magpalala sa Cold War. Ngunit alam ni Reagan na nakadepende ang Moscow sa pagpapakitang hindi ito matitinag. Habang itinatago ang mga kahinaang pang-ekonomiya, technological at politikal, dinagdagan niya ang presyon sa talumpati, depensa, teknolohiya at mga alyansa. Sinubukan ng Unyong Sobyet na lumaban, ngunit nahatak ito sa isang kompetisyong hindi nito kayang panindigan. Inilalapat ni Trump ang isang makabagong bersyon ng lohikang ito. Hindi niya hinahayaan ang China na pumili lang ng Taiwan, ang Iran na pumili lang ng propaganda, at hindi niya hinahayaan ang media na pumili lang ng headline. Pinapalawak niya ang laro para makita ng kalaban ang kanilang kahinaan. Napatunayan din ito ng ibang bansa. Hinaharap ng Israel ang mga armadong grupong unang umatake at ginagamit ang international na organisasyon, media at simpatikong gobyerno para palabasin na kasalanan ng Jerusalem ang reaksyon ng Israel. Namumuhay ito sa ilalim ng patuloy na banta ng China, namumuhay sa ilalim ng banta ng China at ang pagtatanggol sa isla ay itinuturing na isang pang-udyo. Tumanggi ang United Kingdom sa Malvinas na hayaang Argentina ang magtakda ng takbo ng krisis matapos ang pananakop. Sa mga kasong ito, talo agad ang panig na tumatanggap sa balangkas ng kalaban, kabaligtaran ng ginagawa ni Trump. Pinipilit niya ang Sina na umalis sa anino at ang Iran na patunayan kung seryoso sila sa kasunduan o napapalipas lang ng oras. Ngayon, nasa mga kalaban na ang susunod na galaw. Maaring tumulong ang China na panatilihing bukas ang Hormuz at aminin na pinatrabaho sila ni Trump. Maaring umurong ang Iran sa usaping nuklear o tanggapin ang panganib ng mas matinding presyon. Ang mga kaalyado na critical sa Washington ay kailangan mamili, magreklamo tungkol kay Trump o magpasalamat sa katatagang tanging Estados Unidos lang ang kayang ipatupad sa gitna ng krisis. Ginagamit ni Trump ang apoy para palibutan ng mga nag-aakalang sila ang may kontrol sa sunog. Ako si Milson Alves. Ako si Milson Alves, dalubhasa sa Ugnayang Pandaigdig at layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Makikita ang mga link ng mga balita sa paglalarawan ng video. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.